Gawa pa natin yan Ayoko umiyak. Ba't ako pinapayak lagi? So kayo mga sagot nila ang deep. So palaban ako eh. So ang sagot ko, never. Next question. Hi! Hi everybody. My name is Grishala. Hey everybody, my name is Jay. Hello everyone, this is Rosh Rodriguez. I am Donnie. Hello po. Ako po si Maurice Tiksay. Hi, my name is Adam Paul Smith. I'm Kelvin Miko Laksamanawiang ko from Angeles City, Pampanga, Philippines. Ako Buton ko. So guys, enjoy our episode. Good night. Ba't nahihiya? Nakakaya naman. I have ako muna. Meron akong crush no high school. Magkapatid sila. Magkuya sila. Tapos nung graduate yung kuya niya, siya rin yung naging crush ko. Kasi magkamukha talaga sila. Nag-iiwan ako ng love letter dun sa upuan niya sa class. Pati yung upuan niya sa class, alam ko. Tapos, binalikan niya ako ng love letter. Nakalagay yung address nila dun. Kabog. Nung grade 11 ako, kasi meron akong boyfriend nun. Mahilig siya magbigay ng love letter. Siyempre, bilang gante, nagbibigay din ako ng love letter. Bitula pa nga eh. Ginagawa ko ng tula lagi yung mga lalaki. Hindi ko nakakatuluyan. Love letter in a way of my companies, like my friend. Mahilig kasi kami nagsisend ng mga love letters. So, pero regarding sa love life or specifically on that aspect, never pa. Ako din, nung grade 2 ako. Oo. Ang aga ko, no? Ewan ko din eh. Lagot ako sa nanay ko nito. Oo, grade 2 ako, nabigay ako sa kanya ng love letter. Alam mo, habang nagsusulat ako, nagko-cry pa ako nun. Oo, dear to, ganun ako ka-genuine magmahal talaga. May cry pa ako habang nagsusulat talaga. Tingnan mo, grade 2 na, isip ko na yun. Actually, hindi ko alam kung love letter talaga siya. Di siya love letter kasi yung love letter na sweet, hindi ako gumawa ng ganun kasi hindi naman ako sweet na tao. Pero I think gumawa ako ng something na letter kasi about siya sa appreciation and regrets. So, high school kasi siya, you know, may mga part tayo sa buhay natin na hindi natin alam yung mga pinaggagawa natin sa buhay. I think ginawan ko siya ng letter about something na nagre-regret ako. Ganun. Ganun lang siya. Ganun lang. Hindi ko nagkukwento. Bad trip eh. Honestly, same rin sa kanya. Grade 2, recently nagsulat nga rin ako 3 months ago, I believe. I actually plan on writing more yan. Bago matapos tong year, I'll have around 40 more. Uy, ano lang add ko lang, hindi lang sa crush ko ako nagbibigay ng letter. Oo, ganun din. Nagbibigay din ako sa friend ko nun. Naalala ko pa nga may isang kaibigan, alam mo, 4 na bond paper ang binigay ko sa kanyang letter. Alam mo yung ganun kaliit na words, ganun. Ganun ako genuine magmahal. Kami yan. Nung nagbarista ako, maliit lang nilalagyanan namin. Wala akong masulat. Next question. Hindi pala. Uy, ako pa paano? Ako pa paano? Ikaw, di ka pa po. Pinupo ko na nga sarili ko eh! Oh, yeah. Ano? Lagi kong ginagawa yan. Ako din! Never. It's complicated. I have kasi meron akong kapatid na bata pa. So, siya yung lagi kong niyayakap. Nung bata ako, doon ako sweet. Ngayon, siguro hindi na masyado since medyo lumaki na something na gano'n. So, and si mama ko, lagi siya inahag dati kasi lagi kaming close. Pero ngayon kasi nag-away na kami lagi. So, hindi ko na siya. And sa akin kasi parang nakikita na parang strong yung personality ko. Pero kapag talagang nakita mo akong close, you will see how clingy I am. Ako binig talaga ako mangyakap sa mga kaibigan, sa mga classmates, pati sa family. Nararamdaman ko yung tao kapag stress sila. Bigla ko lang silang ngayakapin. Hindi ako sweet sa words, pero pinaparamdam ko na lang na, okay, I'm here for you. Ganun. I don't know. We don't really show physical affection sa family namin. I guess it's kind of sad if you look at it from an outside perspective. Pero that's just how our family is. Pero I love them naman. Pero So, Pokpok each other. Parang mali yata. Oh my gosh! Parang mali yata. Oh my God! oh,
All of us. Minsan, nasasaktan na natin yung mga tao na hindi natin alam. Hello, halata naman eh. Kailangan ko ba bang explain? Feeling ko constantly, I'm in a relationship now. Pero feeling ko constantly, I'm breaking my partner's heart. Kapag hindi ko nabibigay, simple lang hinihingi niya sa akin. Makinig ako sa kanya kapag may nagagawa ako. Pero at times, mostly nagiging stubborn ako. So, it breaks my heart to think of it na parang nasasaktan ko siya sa mga times na yun. Sorry. Saan nagsimula? Ano kasing tanong? Have you ever broke? Bro, hindi! Hindi, mabait akong tao eh. May mga demands sila, di ba? May mga demands sila na di mabibigay. Laging-lagi ko pinipili sarili ko kasi sa iba. I've broken a few hearts here and there, not intentionally. I know it sounds impossible, pero may nagliligaw rin sa akin kasi. Pero I wasn't interested. It felt bad. But the one na pinaka na broke na heart ko, I honestly still think about her sometimes kasi it's complicated. Some of time, I believe people come and go. Makala mo it will last long, pero time goes by. You have some of realizations na you will need to let go of this and that kahit masakit kasi it's for your both beneficial after all. Kailangan yung bumitaw just for the betterment of each other. I feel so sorry dun sa mga taong yun, nasaktan mo rin. Pero yun nga, for the future, you will both understand bakit nangyari yun. And I, thank you. Ba't yung mga sagot mo pang miss you sa akin pang walang kwenta eh? Ako lang pinupukpok nyo. Guys, may never na ako. Oh my gosh. Di ko alam, pero gumamit ang Omega. Pang troll lang, pang troll. Aray ko! Hindi, pang troll kasi. Kasama ko yung mga tropa ko. Dating app na yun. Lagi ako gumagamit ng dating app. Lalo na kapag bored ako. Di kasi ako marunong mag-first move sa lalaki. Tapos sabi ng kaibigan ko, mag-download ka ng Bumble. Doon daw kasi ang babae mag-first move eh. Ayun, dinownload ko siya. Tapos yun, marami ako nakilala doon na engineer, lawyer, ganun. Marami talaga, may mga professional. Tapos, nakakahanap ako ng mga friends. Hindi ka date. Mga bagong kaibigan. Yeah, I've used dating app. Lalo na back then when I had a face. I believe highest ko 8 apps. Sabay-sabay. Na-curious kasi ako sa iba. Anong style nila ganun naman. Never. Excited lang ako pukpukin yung dalawang to. Never! Ako, dalawa lang. Pero usually, ina-install ko rin sila. Nung single ako kasi ang hinahanap ko talaga yung mindset and go. Yung mindset nila. Kapag sobrang dry nila mag-reply, tas hindi interesting, yeah, even if they have the face, they don't have the brain, it's disgusting. Next. We're done? I have. Ikaw muna. Bakit? I don't know. I'm kind of insecure right now. I'm learning to love myself, pero it's a very slow process. Body issues, anxiety. Pero you'll be there soon. Hopefully. You know you will be there. You're there. Ang dami nagsasabi sa akin na malaki yung ilong ko, ganun. Yung pinakamahirap kasi sa akin is, once na nagkaroon ako ng pimple, yung feeling ko, nako-conscious ako sa sarili ko. Pero ayun, habang tumatagal, yun, minamahal ko na din. Pwede both. Never dati. Bakit? Kasi since lumaki nga ako na parang never ako nagkaroon ng confidence sa sarili ko. So more like, yeah, I don't feel like anything na dito sa mundo. I don't feel like na may ambag ako lagi. Lumaki akong ganun. So ever since sa family ko, lagi kong naisip na ganun. So never ko nakita yung sarili ko nung part na yun. Nung habang lumalaki ako, siguro high school. Pero since dumating yung senior high, nakahanap ko yung sarili ko about this thing na maiintindihan mo kung sino ka ba talaga. Since senior high, medyo nagkaroon na ako ng parang appreciation sa sarili ko. So, matik, yun na lang din naman yung magiging advice ko sa lahat ng maraming tao or kung sino man yung nanonood dito sa show namin na di ko alam kung may kwenta pa itong mga ginagawa namin yun. Pero, Parang araw mamahalin mo rin sarili mo kung paano mo mamahalin yung iba. And kapag minahal mo na yung sarili mo, wala na makakapigil sa'yo. Kahit anong sabihin nila sa'yo, hindi ka nila matitinag. Kaya dapat mahalin mo yung sarili mo, ma-appreciate mo. Hindi ko ma-appreciate ng iba. At least ikaw, di ba, na-appreciate mo yung sarili mo. And sobrang sarap sa feeling nun. Sobrang peaceful. yeah, if ever na dumating lang sa punto na sa buhay nyo nga, na never nyo nakikita sa sarili nyo yung, kung di nyo feel sa sarili nyo yung pagkakaroon ng kwenta, dadating yung punto na magkakaroon ka rin ng kwenta sa mundo na to. So, just believe lang sa sarili mo. And
Huwag kang mamatay agad. I have, of course. Kung nanay ko nga tatay ko, mahal ako. So, mahal ko din sarili ko. Ako minsan, depende sa salamin, sa anggulo ng ilaw. Kaya ganyan ako. Minsan kasi ang laki ng tiyan ko sa salamin, tapos minsan hindi. Bakit kaya gano'n? Salamin talaga. Gawa pa natin yan, ah! Lagi naman hata. This one was a reason. Kasi yun, masakit lang siya. Kasi, di ba, parang you will question your self-worth. Bakit nangyari yun? Ganito, ganyan. Am I not enough? Di ba? Kasi daw, lagi nilang rason daw, busy daw ako lagi. Hindi ko kayang ibigay yung quality time, tsaka yung physical touch na nais nila. Which is, ayoko sa demanding na tao. Ayun, lagi sila nag-cheat. Pati na yung ano ko, yung last ko. 3 years kami. Ang ganda ng relasyon namin. It's so matured and magical and wonderful. Not until nalaman ko na nag-cheat pala siya sa akin. And sayang, no? Kasi nakikita ko na yung sarili ko sa kanya in the future. Pero dahil nag-cheat siya sa akin, hindi ko na makita yung sarili ko sa ibang lalaki pa. And yun nga, kaya ayoko na talaga magmahal. Ayoko na papasok sa relasyon. Ayoko na papasok sa relasyon na buwisit kayo. I have. Ayoko nang explain yan, basta I have. I have, yes. Oo, bakit ba? Next question. Ay, pero what I've learned from the cheating part is that hindi talaga ikaw yung may kasalanan eh. Sometimes, it's their insecurity kung bakit nag-cheat sila sa'yo. Meron na akong mga past mistakes about cheating din na na-realize ko na hindi nila kasalanan. Talagang feeling ko lang, hinahanap ko yung validation sa ibang tao. Kasalanan talaga nila. Kasalanan nyo? Ikaw din. Ang hirap. Kasi parang nakikita ko na kailangan mag-adjust din somehow or sometimes. Actually, in relationship, you will adjust kasi eh. You will adjust your time, quality. You will be transparent to each other na, ayoko yung ganyan. You will set some of, expectations and limitations somehow. Change myself. I have. And I'm proud of it. Kasi maganda yung nagawa niya sa akin. Ngayon ko lang din na-realize na stubborn ako, na may mga ugali talaga akong hindi maganda at nakakasakit ng ibang tao. Tapos, ang tagal-tagal ko nang pinagdarasal na may taong dumating na baguhin ako. Taong sabi, perfect talaga siya, Lord. Yung maganda talaga yung epekto niya sa akin. Ang ganda ng epekto niya, ang hirap lang i-sink in. Minsan sa relasyon, no? Kapag mahal na mahal mo yung tao, kahit hindi mo kaya, kahit na yung limitation mo hanggang dito lang, lalagpas ka para sa kanya. Alam mo yung binago ko yung ko nun, sleeping schedule. Binago ko rin yung iba kong mindset, iba kong gawain. Just for him. Kasi nga matured siya, yung ex ko matured siya. So kung makasabay sa agos niya, kasi nga ayoko iwan niya ako eh. It depends on paano ba yung pagbabago na yun. Maybe appearance or maybe change of behaviors or what. It's a yes and a no. Kasi yun nga, malaking impact kapag nasa relationship pa din. Pero for me, in aspect of appearance siguro, hindi ako nag-change for the sake of relationship. Pero when it comes sa pagbabago, pagiging matured, siguro yun. Yung mga naiambag nila sa akin. Huwag ka madaya. I knew it. So I believe when someone truly loves you, they won't be afraid to tell you about your flaws. Syempre naman, you can make small changes to become a better person. But I don't believe in changing yourself completely for someone else. Yun lang naman. Ayoko umiyak! Ba't ako pinapayak lagi? Ba't ako naiyak? Good boy. Siyempre. Kung ito, edi sinampal na ako. Hindi, kasi masaya na ako sa relationship ko ngayon. So, ba't ko pa mamimiss yung dati, di ba? Sana all, di ba, masaya sa relasyon. Parang nasa stage pa ako ng moving on stage or relapse pa ako somehow. My friends know that. Saksing-saksi sila sa relapse moments ko. And lilipas din to. Hindi naman yung problems kasi hindi naman permanent eh. So, Lilipas din ng panahon. Nga, talagang dami kong binago para sa sarili ko. Para sa kanya din. Pero may mga time na inisip ko, what if pinatawad ko na lang siya nung nag-cheat siya? Baray mo sa second chance, mas okay. Kasi dapat nagpatawad na lang ako. Nag-relapse ako na mag-go 4 years na kami sa February. Naka-move on na ako, okay? Don't get me wrong, naka-move on na ako. Naka-move on na ako! Ang problema lang talaga, may mga pagkakataon na namimiss natin yung ginagawa ng tao sa atin. Di ba? Lalo na kapag 10 p.m. na joke!
hindi mo na siya kailangan balikan. Siguro yung mga babalikan mo, yung mga lesson o yung mga aral na natutunan mo doon. Yun lang. When you truly love someone and your heart gets broken, it's like a big wound, you know. It can heal naman over time, but scars will be left. I think it's fine if you miss your old relationships as long as you're not living in the past. You can appreciate the times you spent, but that's the best you should do talaga because you have to move on, you know. You know, I cannot unlove someone. I just love them in a different way. Hindi tayo nagtatanim dapat ng galets. Yun ang advice ko. Don't unlove someone. Gusto ko yung mga sagot nila ang deep. So, palaban ako eh. So, ang sagot ko, never. Next question. Oy, never! I'm actually grateful na natanggal na ako dun sa relationship na yun, new 4 years, and I'm in a new one. Kasi dito ako nag-grow. Kasi gumigising ako ngayon na hinahag talaga ako, tapos kinikiss talaga. Oh, yung gising ko. So, never. Never! Ay, hindi. Una, first of all, yun, genuine na yung love nung I'm happy sa kanila. Ayaw lang din natin ng mga yung nakakasama. Hindi. I mean, yung nakakasama ko dito sa industry kasi parang ang tingin mo sa'yo, brothers and sisters na eh. Yun na yung love na na-settled mo sa everyone. So, bakit kailangan ihigit mo pa, di ba? Ano ba naman tong game show na to? Nagpapaano ng issue? Hindi natin talaga alam kung sino yung naka-destiny sa atin. Kumbaga parang hintayin na lang natin, mag-go with the flow na lang tayo sa buhay natin. Basta as long as maging masaya tayo. First of all, bading ako. So, never. But if I'm straight, honestly, look at her qualities. She's smart and beautiful, and smart and beautiful, and smart and beautiful. Tsaka ang dami yung personalities. Di ka mabubore. Di ba? Sino ka ngayon? Same para kasi pa rin. Di ba? Never. Hindi ko naman sila kilala eh. Parang sabi mo lang sa akin dati, gagawin mo ako straight. Ay! Baka si Jace yun eh. Sabi ni Graciela, makinig kayo. The joke lang. Sure, it might happen. We don't really know the future kasi, you know. Maybe 1 year, 2, 5, 10, 20. Who knows, you know. I think life is full of unexpected mysteries. We should just embrace it talaga. Whatever happens, happens. Que sera, sera. Okay, that's all. Thank you so much.